Ang pagmamahal ng isang tunay na kapatid ay isa sa mga biyaya sa atin ng Panginoon na di kayang tumbasan ng anumang material na bagay. Sa kwento na ito ay matutunghayan mo ang isang Mobile Legend hero na handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Kung nais mong malaman ang buong kwento ay ipagpatuloy mo lamang ang panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. At kung nais mong manalo ng Diamond Giveaway ay panoorin mo lamang ito hanggang sa dulo para sa iba pang impormasyon. Ang nag-iisang prinsipe ng Munian Empire na kinilala bilang pag-asa ng lahat ay hanggang ngayon ay nawawala pa din. At walang nakakaalam kahit ang pinakamagaling na scholar ng Munian kung siya ba ay buhay pa o patay na. Dahil sa sunod-sunod ang pagtatangkang pagsugod sa Munian at kasabay pa nito ang pagkawala ng prinsipe, ay nagbigay na ng kautusan si King Aurelius II na mas paigtingin pa ang depensa ng kanilang imperyo para sa ikakabuti ng kanyang nasasakupan. Nais ng hari na gumawa sila ng mga tagilugar sa iba't ibang bahagi ng kaharian upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na ang mga kabataan at ang mga kababaihan. Kahit na matagal nang nawawala ang prinsipe, ay hindi pa rin sumusuko ang kanyang mga magulang. Patuloy pa rin sa paghahanap ang mga kabalyero, mapaumaga man o gabi, upang makahanap sila ng kahit anumang impormasyon na magbibigay alam kung nasaan ba talaga ang nawawalang prinsipe. Sa halos araw-araw na paglalakbay nila, ay halos masuyod na nila ang buong Land of Dawn. Ngunit sa paghahanap nilang iyon, ay ni isa ay wala talaga silang makuhang kahit anumang impormasyon. Sa napakahabang panahon ng pagkawala ng prinsipe ay ganon din ang panahon ng paghihinagpis ng kanyang mga magulang. Hindi mo na talaga makikitaan ng kahit anumang sigla ang buong palasyo, at dahil sa laging bigo ang mga kawal ay hindi na rin maiwasan ng hari na laging mainit ang kanyang ulo. Ang pagtangis naman ng reyna sa balkonahe kung saan huling nakita ng prinsipe ang siyang maririnig mo tuwing gabi. Lubos kasi talaga ang pagmamahal ng mag-asawa sa kanilang nag-iisang anak na lalaki. Kilalanin naman natin ang bida ng kwentong ito, at siya ay si Sylvana, ang babaeng kapatid ng nawawalang prinsipe. Hindi rin naging madali ang sitwasyon ni Sylvana nung nawawala ang kanyang kapatid. Maliit pa lamang siya nung nawala ang kanyang kapatid ay pasan-pasanan niya ang kalungkutan. Tila ninakaw ng tadhana ang panahon na sana ay naglalaro siya ng manika, dahil sa murang edad niyang iyon ay hustisya na ang kanyang ninanais na makamit. Pagkatapos mawala ng kanyang kapatid ay siya na ang naging laging kasakasama ng kanyang ina sa halos araw-araw, sapagkat ang kanyang ama ay kasama sa paghahanap sa buong Land of Dawn araw-araw. Tila nakalimutan na ng hari at reyna na may isa pa silang anak, at yun ang siyang nararamdaman din ni Sylvana. At dahil sa napalaki siya ng maayos, ay iniintindi na lamang niya ang rason kung bakit hindi niya na maramdaman ang atensyon na dapat ay mayroon din siya bilang isang anak. Sa haba ng panahon ng pag-aantay ay nagkasakit na ang reyna dahil sa pangungulila niya sa kanyang anak, at tila ito ay mas naging malala na dahil hindi na niya kayang tumayo pa, na mas lalong nagpabigat sa loob ni Sylvana. Sampung taon na rin ang nakakalipas, at kasabay nito ang unti-unti na ding nalalapit sa dapit hapon ng buhay ang reyna at hari. Hindi na gaanong nakakasama sa paghahanap ang hari dahil sa hirap na rin ito. Si Sylvana naman ay nagnanais na din na makagawa ng bagay na mas makakatulong para sa imperyo. Nais na niyang mukasan ang kalungkutan na bumabalot sa Munian Empire. Pero sa tuwing naalala niya ang kanyang kapatid, ay bigla na lamang siyang naluluha dahil sa wala man lang siyang magawa para mailigtas ang kanyang kapatid.
Tuwing gabi ay lagi siyang nananaginip na napakalapit na niya sa kanyang kapatid. Ngunit tuwing aabutin niya na ang kanyang kamay ng kanyang kapatid ay bigla na lang itong naglalaho. At magigising na lamang siya na lumuluha na ang kanyang mga mata. Nang naging dalaga na si Sylvana ay nagdesisyon na siya para sa kanyang sarili. Nagnanais na siya ngayon na alisin sa kanya ang kanyang posisyon sa pagiging isang prinsesa ng Munian Empire dahil gusto niyang pasukin ang mundo ng pagiging Imperial Knight, ang siyang lumalaban sa kaligtasan ng kanilang imperyo. Nais na kasi niyang wakasan ang sakit at pangungulila ng buong imperyo sa pagkawala ng prinsipe. Sa pagpasok niya dito ay sinabihan na siya ng leader ng hukbo na hindi na siya ituturing na prinsesa sa kahit anumang sitwasyon, lalong-lalo na sa mga training at pagsubok na gagawin niya. Humiling si Sylvana sa Panginoon na bigyan sana siya ng lakas ng loob at pananalig na magawa niyang lahat ng ito dahil ginagawa niya ito para sa kanyang kapatid. Unang linggo pa lang ay puro pasa at sugat na ang kanyang natatanggap. Kung saan natutulog na ang mga kawal ay doon din siya lumalagi. Kung kaya't gabi-gabi ay iniinda niya ang sakit at napapaiyak na lamang siya dahil sa wala nang tutulong sa kanya kundi ang sarili lamang niya. Dahil sa nangingibabaw ang determinasyon ay nagbunga ang lahat ng pagsubok sa kanya. Si Sylvana na kasi ang kinikilala na pinakamalakas na kawal sa Munian. Lubos naman itong ikinagalak ni Sylvana dahil malapit na niyang matupad ang kanyang pinapangarap. Dumating ang isang araw na kung saan masusubukan na ni Sylvana ang kanyang galing, ngunit bigla na lamang siyang hinarangan ni Tigreal, ang kanang kamay ng hari. Hindi niya pinayagan si Sylvana na sumama sa labanan sapagkat maaari niyang ikamatay ang isang simpleng pagkakamali sa labanan na iyon. Nakikita ni Tigreal sa mata ni Sylvana ang lubos na pagkadismaya dahil sa nasaksihan niya ang buong paghihirap nito sa buong training. Pero para kay Tigreal, nais siya lang namang protektahan ang anak ng hari at reyna at ayaw niyang masundan pang muli na may mawawala pa sa kanila. Isang araw, walang kaalam-alam ang lahat, ay bigla na lang sumugod ang isang napakalaking halimaw sa kanilang imperyo. Sinabihan ni Tigreal na pumasok na ng kaharian si Sylvana para sa kanyang kaligtasan sapagkat hindi magiging madali ang labanang iyon dahil taglay ng halimaw ang isang dark energy na nagmula sa isang demonyo. Habang nasa gitna ng labanan si Tigreal ay ihinatid sa kanya ang isang masamang balita. Si Sylvana raw kasi ay tumungo sa lugar na ipinagbabawal na puntahan ng kahit sinuman at ito ay ang Imperial Sanctuary. Dahil nais niyang patunayan kay Tigreal na kaya na niyang makipaglaban. Kahit si Tigreal ay di tinangka na pumunta dito sapagkat dito daw nagtatago ang hindi mo mabilang na mga malalakas na halimaw. Agad na inutusan ni Tigreal ang kanyang mga kanang kamay na sila na muna ang manguna sa pagprotekta sa kanilang kaharian dahil nais niyang hapulin si Sylvana. Habang sakay-sakay si Tigreal ng kanyang kabayo patungo sa Imperial Sanctuary ay ipinagdarasal niya na sana ay ligtas si Sylvana at kanya pa itong maabutan ng buhay. Sa harap ng Imperial Sanctuary ay unti-unting nakakaramdam si Sylvana na may papalapit ng papalapit sa kanya na isang napakalaking nilalang. Hirap na makakilos si Sylvana sapagkat nagkaroon siya ng malaking sugat sa paa at sa kanyang balikat sa mga unang halimaw na kanyang napatay. Nakita ni Sylvana na kasabay na pagdating ng kanyang kalaban ay nakita niya ang Seed of Light na ito ay nagliliwanag. Naalala niya kasi sa kanyang nabasa na aklat ang tungkol sa kwento ng Seed of Light sa Imperial Sanctuary. Kung sino man daw kasi ang makakakuha nito ay mabibigyan ng proteksyon ng Hari ng Liwanag sa kahit anumang laban at sa kahit anumang uri ng malalakas na halimaw.
Ngunit mukhang mahihirapan siyang kunin ito dahil sa binabantayan ito ng isang halimaw na handang pumatay sa nais mong magtangka na lumapit dito. Ngunit iyon na lang ang siyang naisip na paraan ni Sylvana para mapatunayan niya kay Tigreal na kaya na niyang sumabak sa labanan at para maprotektahan na rin ang buong imperyo ng Munian. Dahil magkakaroon na siya ng kapangyarihan na mabibigyan siya ng proteksyon ng Hari ng Liwanag kung ito ay kaya niyang makuha. At sinumpa na Sylvana na handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para lang makuha ang Seed of Light.